Palagi kong narinig sa mga matanda. 10 taon na ang nakalipas, biglang dumating ang pagsalakay ng mga halimaw. Ganap nitong binago ang ating mundo, walang babala. Walang paliwanag. Lahat ay may pagkakataon na tawagin ang isang makasaysayang general sa kanilang 18 taon. Ang general na natatawag ay magiging kasama sa laban. May mga tumawag kay Haring Xiang Yu. Agad siyang naging Diyos ng digmaan. May mga tumawag kay Flying General Labu. Agad siyang naging pinakamatapang sa hukbo. Ang mga general ay may 5 antas, ordinaryo, mahusay, piling. Napakahusay at ang maalamat na banal. Mas mataas ang antas. Mas malakas ang lakas. Hukgaan ang susaong na taon. Lahat ng kaalaman sa paaralan ng pagtawag ay kabisado ko. Isang tunay na matalinong estudyante. Pero dalawa lang ang natatawag ko, isang baluktot ang likod. At puting-puti ang buhok na matanda. Bakit ka nandito, matanda? Principal, ano ang nangyayari? Wang Chiaosa, ang iyong sitwasyon ay maaaring ang maalamat na Twin General Body, isa sa 1,000. Pero ang iyong mga tawag ay hindi mukhang mga general. Sayang, Wang Chiaosa, kahit Twin Warrior Body ka man, parang walang silbi ang 2 matandang bantay sa baryo. Hahaha. Kami naman ay mahusay na mandirigma na Chiahao dun. Lakas na halaga 82, pangatlo sa aming batch. Huwag kang magalit, bata. Lahat ng bagay ay may silbi. Bakit mo papansinin ang sinasabi ng iba, Wang Chiaosa? Walang problema ang bato ng pagtawag. Pero talagang walang nakikitang aura ng general. Umuwi ka muna kasama ang 2 matanda. Ipaalam ko sa iyo kapag may resulta. Magpahinga ka na. Mga lolo, tunay ba kayong makasaysayang general? Bakit walang aura? General, ano yon? Ang alam ko lang, mangisda. Maganda ang pagkakadrawing nito. Kulang lang ng karakter. Ang Twin General Body ay talagang isang biyaya ng langit. Bakit ganitong 2 ordinaryong tao ang natatawag? Pero ang sinabi nila kanina, parang hindi naman sila ganap na mangmang. Ay, talagang basurang katawan, basurang kasama. Kung sino man kayo dahil nakipagkontrata na ako, hindi ko kayo iwan. Bukas, dadalhin ko kayo sa mga pamunahing gawain. Subukan nating taasan ang lakas. Pangalan ng tinawag na espiritu, Antas. Wang Xiaosa. Ang pagawag na espiritu ng lima. Si Lolo Kong at si Lolo Jiang. Hindi nakita ang antas. Ang baguhan area ay doon. Gamitin ang posting iyon para magsanay ng pangunahing atake. Mag-ingat. Huwag masaktan ng rebound. Wang Chiaosa, huwag kang magpakahiya. Hahaha. Ito ay para sa pagsasanay ng pambugbog. Simple lang. Maayos ang feng shui. Mainam para mangisda. Oy, Wang Chiaosa. Dinala mo talaga ang 2 lolo para mag-level up. Ang posting ito ay kayang magalaw kahit ng ordinaryong espiritu ng mandirigma. Sage na. Dahan-dahan tayong magsanay, munting kaibigan. Medyo mali ang paraan ng paggamit ng lakas. Ang lakas ay hindi lamang mula sa kamao. Nagmumula rin ito sa lupa, dumadaloy sa gulugod, at tumapasok sa braso. Nagsasama-sama sa isang punto. Tulad ng kasabihan, ang taong ito, sa kanyang sigasig, nakakalimutan kumain. Nakakalimutan ang lungkot sa kasiyahan. Ang pagtutok ay lakas din. Pangingisda ng walang kawit, ang gustong pumunta ay sa poste. Lolo Kong, hinaharangan mo ang araw ko. Swerte lang siguro, Lolo. Baka gusto mo ring magpakita ng galing? Maganda ang direksyon ng hangin ngayon, mainam para sa malayuang paghagis. Paano possible yon? Nandaya ka ba? Pagsasanay ko ito, wala ka doon. Anong wala ko doon? Nandiyan lang ang trial area. Kaya tayo, sa loob ng 10 minuto. Sino ang mas maraming papatayin na Iron Toothed Rat? Ang matatalo ang bibili ng 10 basic enhancement card para sa nanalo. Handa ka bang tanggapin? Panalo si Zhang Ming sigurado. Wang Chiaosa, huwag kang magpakahiya. Tinatanggap ko. Halika na. Tingnan natin kung anong daya ang ginamit ninyo.
Hahaha, Wang Qiaosa. Kung hindi mo kaya, huwag ipilit. Yung dalawang matanda mo, bakit hindi sila kumilos? Baka nakatayo lang sila at nanonood? Ay, Salamat, Lolo. Nandaya ka. Gumamit ng daya ang dalawang matandang yon. Hindi makita ng instrumento ang kanilang lakas. Paano nila matatalo ang Iron Toothed Rat? Maliit na bagay lang, hindi dapat pansinin. Kabataan, huwag humusga sa itsura. Hindi ordinaryo ang dalawang matandang yun. Parang nagtatago ng tunay na kakayahan si Wang Qiaosa. Ito, swerte lang ba? Swerte lang. Munting kaibigan, tumigil muna tayo ngayon. Nauuhaw na ang matanda. Nainitan na ako. Uwi na tayo. Hindi talaga yun swerte. Sino ba talaga sila? Ang pakiramdam ng pagbuhat ng magaan. Lolo Kong, Lolo Jiang, salamat sa inyo ngayon. Pero pwede ba ninyong sabihin kung sino talaga kayo? Si General Q, isa lamang guro. Isa lang akong matandang mangingisda. Walang kwenta ang katanyagan. Mas mahalaga ang ginhawa. Potensyal na evaluasyon na dungsyon. Sa pilitan pang binuksan. Ibig sabihin napansin na ng asosasyon ang anomalya. Pagkatapos ng 3 araw, may mandatoryong pagsusulit. Medyo mapanganib. Ang matalino ay hindi nag-aalala. Ang mabait, hindi natatakot. Kaibigan. Kagubatan. Kahit sino pa kayo, magkakasama na tayo ngayon. Dahil hindi ito maiwasan. Sama-sama nating harapin. Abiso para sa potential na evaluasyon sa Foggy Forest. Nakalagay dito, 3 hanggang 4 na miyembro bawat squad. Tayo kasama si Lindsay, 4 na tayo. Sakto. Magparehistro kaya tayo. Gusto ko ring subukan. Hahaha. Foggy Forest? Tingnan natin kung sino ang sasama sa akin. Puno na kami. Pisensya. Makipagsama sa dalawang matanda? Biro lang ba yan? Protektahan ba sila o lumaban sa monster? Double ang pabiga. Lihauran, Zallinger. Kailangan ng squad ang Dongjon. Kami ang aking huwatuo. Mga simpleng panggamot lang ang alam. Sa labanan, baka pabigat lang ako. Ang aking Gongshuban, marunong gumawa ng bitag at mekanismo. Pero kailangan ng oras at materyales. Hindi makakatulong sa harap ang labanan. Ang aking dalawang lolo, isang mahilig magsermon, isang mahilig mangisda. Mukhang wala sa amin ang magaling lumaban. Pero ang tuntunin ay mabuhay at kumuha ng fog course. Hindi lang sa lakas. Sa 3 naglalakbay, may matututunan ka. Gamitin ang kanya-kanyang talento. AMM, kumpleto na tayo. Maganda rin ang panahon. CJ, pero una kung napakadelikado na. Pwedeng umatras. Buhay muna bago lahat. Ako, gagawin ko ang lahat para gamutin kayo. General na ordinaryo, level 22 ka na? Nag-ensayo ka pa rin ng husto. Tingnan ninyo doon. Ang lakas ng dating ng kapitan. Oy, sino ba ito? Kumpleto na ang all-round support squad. Isang may 2 matandang bantay, isang may dalang gamutang kahon, isang may ruler ng karpintero. Ano, magpapagamot ba ng monster? Mag-ayos ng bahay o magsasermon sa mga matanda sa kagubatan? Ang tuntunin ng Dongjon ay mabuhay at kumuha ng fog course. Gamitin ang abilidad. O siya lumabas. Dapat mahina sa salita, mabilis sa gawa. AMM. Malapit na ang oras. Tahimik. Lahat ng squad, pumila ayon sa pagkakaparehistro. Maghanda para pumasok. Zhang Ming, kapanalig ni Chia Haodun na dekalidad. Chen Yaojin na dekalidad. Huang Xiong na dekalidad. Pangkalahatang marka, dekalidad na pangka. Inilabas ni Wang Qiaosa ang espiritu. Rehistradong pangalan, matandang Kong, matandang Jiang. Abnormal ang energy reading, hindi masukat ang antas. Lihauran, ordinaryong espiritu, Huatuo. Suporta, tinatayang lakas, 5. Zhaolinger, ordinaryong espiritu, Gongshuban. Manggagawa, tinatayang lakas, 3. Pangkalahatang marka ng pangkat. Abnormal ang antas. Lakas 3 at 5.
Sus Mariosep. Papasok lang para mamatay. Pagpasok, gawin ang kaya. Buhay ang una. Kailangan, pwedeng magpaputok ng signal na saklolo. Pero ibig sabihin ayaw na sa assessment. Naiintindihan. Salamat po, Inspector. Kuya Ming, tingnan mo yung pangkatiwang Kiausa. Parang nagdala ng 4 na matanda para mag-tower. Naghahanap lang ng kahihiyan. Bilisan natin, kunin natin ang unang pwesto. Para makita talaga ng ilan ang agwat. Tingnan muna ang daan. Ara na, masigasig mag-akay yung mga bata. Sa direksyong yon, masiksik ang halaman pero konti ang baka sa lupa. Baka hindi madalas dumaan ang malalaking halimaw. Sige, dito tayo. Sumunod kayo sa akin. Bilisan, huwag mahuli. Huwag nating hayaang mawala yan sa hamog. Kapitan, may sariwang kalmot at bakas ng paghila dito. Ng mga lobong may bulok ng ngipin. Maliit ng ngumpol, madalas ang pangamoy. Mahina ang paningin sa hamog. Nandito, may makakatulong sa hilo mula sa masamang hangin. Ang direksyon ng kalmot ay lumihis sa ating ruta. Kakalabas na siguro ng grupo ng mga lobo. Linger, suriin mo ang galaw nila. Hauran, kumuha ng damong kapaginhawa. Unahin ang kondisyon natin. Diliban tayo sa potensyal na makahanib na lugar. Sanay silang gumagalaw sa mga mababa at basa. Pwede tayong umikot dito. Medyo mataas, maraming baging. May iwasan natin ang karaniwang ruta nila. Naiintindihan. Ayusin ko ang damo. Nakakapansin na ng detalye ang binata. Nakikita ang kabuuan. Magaling. Matatag ang hakbang. Nakakairita lang talaga ang hamong. Di tulad ng malinaw na tubig. Salamat. Tumungo sa silangan pagkatapos ng tulay na bato. Yun ang linya. May kakaiba. Hindi lobo. Magtago at magmasid. Dalawang missed score. Magandang pagkakataon. Pero pansamantala lang ang pagkahuli ng Swamp Monster, Linger. Kanyahin ang oras ng pagtakas nito at ang magagamit na kalupaan sa paligid. Hauran, suriin mo ang ugali at kahinaan nito. 2 minuto na lang ang hihila ng mga baging. May mga natumbang tuyong kahoy at kalat na bato sa kaliwa. Pwede kong gamitin ang mga yon para gumawa ng sagabal. Sa kanan, sa putikan, yon ang teritoryo nito. Iwasan natin. Mabagal kumilos, matibay ang depensa, at may malayong pagtira ng putik ang Swamp Monster. Nakakapaso. Baka may reaksyon sa matapang na amoy. Meron akong insect attractant powder, mabaho. Sige, makinig kayo. Kaunti lang ang oras natin. Unang hakbang. Hauran. Dalhin mo sa akong kinakahan ng hangin. Kapag sinabi ko, ihagis mo ang pulbos. Layunin natin mapatingin ang ulo nito sa kaliwa. Magtago ka. Pangalawang hakbang, Linger. Utusan mo si Gongshop na pagkatapos kong kumilos. Agad na sa ruta ng pag-urong natin. Gumamit ng mga tuyong kahoy at bato para maglagay ng hadlang. Para makita posibleng kahol. Dito posisyon. Pangalawang hakbang. Ako ang magmamadali para kunin ang missed score. Gagalaw ako sa sandaling maakit siya ng amoy at mapatingin sa kaliwa. Pagkakuha, umurong agad sa ruta na itinakda ni Linger. Lahat maging mabilis at determinado sa pagkilos. Pagkatapos makuha ang missed score, huwag nang matagal. Umalis agad sa lugar na ito. Naiintindihan niyo? Naiintindihan. Maayos ang pag-utos, may sistema na. Mukhang namumukot tangi na. Sa wakas, may itsura ng team leader. Mas nakakapagod pa kaysa mamangka. Hauran, na yun na. Kilos. Team leader, 3 hakbang sa kaliwa, handa na ang hadlang. Ang galing. Team leader. Malino ang utos, determinado ang paggawa. Akala ko dati swerte ka lang. Pero ngayon, mukhang kami ang swerte. Maganda ang pagtutulungan natin. Kung wala ang tumpak na impormasyon at perpektong paggawa nyo, hindi magtatagumpay ang plano. Tagumpay ito ng ating team. Hindi nagmamayabang sa tagumpay, magaling. Sakto lang, mabilis naman ang takbo. Tama, kulang pa tayo ng isa. May oras pa. Pero hindi na dapat umasa sa swerte tulad kanina. Mas maitim ang usok sa sentro at kakaiba ang enerhiya. Sa karaniwan, mas mapanganib ang lugar, mas malaki ang sansa na may missed score. Maaaring may dagdag na pagsusuri. Nagpasya akong magpatuloy sa pagmanman papunta sa sentro. Kapag nakuha na ang pangatlo o may masalubong na hindi kayang harapin, umalis agad. May panganib sa habang na ito pero sulit subukan. Ano sa tingin nyo? Saan? Wala rin akong problema, team leader. Mabuti. Manatili sa pormasyon, tuloy ang pag-usad. Kapitan, may mga bakas ng paghila at dugo dito, hindi hayop. Dugo ng tao at may bakas pa ng natirang espiritual na lakas. May nasugatan dito. Kaya may nangyari sa ibang grupo. Sariwa ang mga bakas, wala pang kalahating oras at magulo ang direksyon ng pag-urong, malamang tumataka sila. Ikaw at si Gongshub na, kayang maglagay ng ilang baba ng mekanismo. Hindi tayo pwedeng masorpresa. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Kanina tinawag mo akong Linger. Ay, pasensya na ako. Huwag nang baguhin.
Mas nakakagaan ang tenga kaysa sa kaklase sa Olinger. Noong unang pagkikita, parang matigas ang ulo at tanga. Kahit pinagtatawanan ng buong paaralan, pinilit pa rin. Dinala ang dalawang lolo pero ngayon. Nasa harap siya ng grupo, kitang-kita na kinakabahan din siya. Pero pinipilit niyang magmukhang kalmado. Wang Xiaosa. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Kanina. Tumingin ba siya sa akin? Hindi ito ang oras para mag-isip ng ganyan. Tulog ng labanan, wala pang 200 metro ang layo. Hangin ang sayo ni Tsai Haodon. At ang sigaw ni Chen Yaojin. Sisingin ang grupo nila. Ikot ba tayo? Ang target natin ay ang Fog Corps. Makikisali sa laban ng iba, dagdag panganib. Pero mukhang delikado ang kalagayan nila. Tingnan natin. Nanatili nakatago. Obserbahan muna. Kung kaya natin, pwedeng tumulong. Linger, bantayan ng paligid. Auran, maghanda para sa mga sugatan. Mga lolo, Ikaw na ang bahala, batang kaibigan. bilisan pa. Buisit. Bakit parami ng paami ang mga to? Cheng Yaojin, harangin ang kaliwa. Kuya Ming, hindi na kaya ni Huang Xiong. Maubos na rin ang lakas ko. Ubos na ang mga palaso. Auran, maghanda ng lunas. Linger, gumawa ng ingay para maakit ang atensyon. Ako ang sasagip. Bilisan! Atakin sila! Huatuo, bilis. Dugo tigil na pulbos. Wang Qiaosa, kayo? Tumigil ka. Unahin natin ang mga to. Takot sila sa biglaang liwanag at ingay. Linger, may paraan pa ba? Yung batuhan sa likod kaliwa, mataas ang reflection. Gong shop na, kunin mo yung fluorescent moss. At ihagis sa ibabaw ng bato. Palo ng malakas yung hollow rock na to. Magandang pagkakataon. Si Haodon. Cheng Yaojin, attack ng todo. Auran, asikasuhin ang sugatan. Linger, patuloy ang istorbo. Tulungan natin tapusin yung natira. Mas masaya pa maghagis ng bato kaysa magpatayan. Salamat. May utang na ko sa'yo. Tulungan lang naman yan. Paano kayo napadami ng Fog Stealth Leopards? Gusto naming mag-shortcut papuntang Central Signal Tower. Napasok tuloy kami sa abandoned beast nest, nagising sila. May beast nest malapit sa Central Signal Tower. Hindi yan karaniwan sa primary training zone. Sino bang nakakaalam? Kakaiba talaga, Congress Dungyon na to. Kunin nyo na to. Kung wala kayo, wala kaming missed core. Pati buhay namin mawawala dito. Hensya na lang natin ang Miss Course. Kailangan pa namin ng isa para sa basic requirement. Kukunin namin yon. Yung dalawa sa inyo na. At least di sayang yung panganib. Lihauran, Zallinger. Ano sa tingin nyo? Wala akong reklamo. Desisyon ng captain. Fair. Nakuha na namin target namin. Kailangan din nila ng puntos. Wang Qiaosa, minamaliit kita noon. Magaling kang captain. Lalong kakaiba yung Fog. Kaya pa ba nyo? Mas mabuti umalis na tayo dito agad. Kaya, Ano yon? di yan ordinaryong unggol. Puro put. Wala pang nahuhuli. Biglang may malaking palos na maingay. Pansin sa lahat ng trainees, may unknown high energy reaction sa forest core. Parang nagising maaga yung Lord level monster. Itigil ang mission. At umalis agad pa Northeast. Ulitin. Umalis na. Baka ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong pagsubok. Huli na! Ang bilis! Magkalat. Magtago.
Xiaodun. Cheng Yaojin. Sagasaan. Linger, umilag. Huwag-huwag. Huwag kang lumapit. Linger, manatili ka dyan. Ganyan ka palagi, laging inililigtas ang iba. Hindi mo man lang inisip ang sarili mo. Linger. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Naalala mo ba nung araw sa training ground? Sabi mo kahit sino pa kayo. Dahil may kontrata tayo, hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, sasabihin ko rin dahil magkakasama tayo. Hindi kita pababayaan. Linger. Pasensya na, ngayon, hindi pa rin kita mapapakinggan. Kung mabubuhay, sama-sama tayo. Kung mamamatay, ako ang mauuna sa'yo. Bobo ka, napaka-bobo mo talaga. Ah, ganito pala ang pakiramdam kapag may gusto ka sa isang tao. Wang Xiaosa, kung may susunod na buhay. Gusto kitang makilala ulit. Pero sa susunod, ako naman ang magliligtas sa'yo. Pasensya na, Linger. Pero, parang hindi naman masama ang mamatay ng ganito, nayakap ka. Mahal kita. Zollinger. Team, esensya na. Wala akong kwenta. Ithi ng ina. Hindi ko akalain na mapapahamak ako rito. Nadamay ka pa. Kung mas malakas lang sana ang lakas ko. Kung hindi lang ito pekingan nyo. Kung mayroon lang sana nung legendary advancement card. Wang Qiaosa, saluhin mo. Ito'y pinagpalit ng buhay ng lolo ko nung nag-explore siya ng sinaunang labi. Laging daladala bilang anting-anting. Sabi nila, legendary daw pero walang nakakaalam kung paano gamitin. Subukan mo sa guard mo. Bilisan mo. Iyo Kong. Saluhin mo. Tigil. Sinaktan ang aking estudyante. Sinira ang kinabukasan ng ating lahi. King, kailangan na talagang kumilos. Ikaw, napakabigat na masamang hangin mo ng api sa lugar na ito. Ngayon, mawala ka na. Kaibigang Chiaosa, may silbi ba ang anyong ito? Ano to? Gumaling na ang mga sugat ko. Hoy! Wang Xiaosa, kanina. Sobra kang nagpakahirap. Muntik na akong mamatay sa takot. Anong takot? Nandyan ka naman sa likod, kaya full buff ako. 3 beses pang mas makapal ang health bar ko. Tumigil ka sa kakabiro. Kung may nangyari talaga sa'yo, paano na ang team natin? Walang mangyayari sa akin. Nangako ako sa'yo na ilalabas ko kayong lahat. At nangako rin ako sa sarili ko na hindi na kita paiyakin dahil sa akin. Alaynan.
Hoy hoy hoy, huwag kayong magtitigan diyan na matagal. Gagamitin mo pa ba tong card na to? Zhangming, pwede mong gamitin tong rare advancement card para sa Xiaodun mo. Subukan mo. Isipin mo na lang bayad to sa interest na utang ko sa'yo. Ay, salamat. Huwag mo nang isipin yung utang. Kung wala ka, baka patay na kaming lahat. Tanggapin mo na lang. Kung hindi ka naglabas ng legendary advancement card ng mabilis, patay din kaming lahat. Tama, tama. Dito kilalang modernong script. Parang, napakalumang seal script. Nakita ko na, tong katulad sa mga lumang libro. Pang freaking small seal script pero mas komplikado. Di ko maintindihan. Lumabas to kasabay ng Mist Lord. May kakaiba kaya? Lolo kong, maintindihan mo ba yung nakasulat dito? Ito ay sinaunang panalangin. Nagsasaad ng dakilang landas at pagbabago. Ang nakasulat dito ay tungkol sa pundasyon ng mundong ito at sa inyong kinabukasan. Unang bahagi. Tungkol sa essence at advancement path ng Spirit Generals. Ang tinatawag ninyong Famous Generals. Noong unang panahon ay Heroic Spirits o Guardian Generals. Pagdating nila rito, limitado ang anyo at kapangyarihan nila. Ang unang anyo na naisusumon ay yung pinakakilalang anyo ng Heroic Spirit sa kasaysayan. O yung may pinakamalakas na simbolismo. Naapektuhan din ito ng pagkatao at spiritual power ng summoner. Yan ang unang limitasyon. Pangalawa, may sariling patakaran ang mundo. Di basta-basta lumalabas ang tunay na anyo ng Heroic Spirit. Kailangan ng susi para buksan. Ang tinatawag ninyong advancement card ay bakas ng dakilang batas ng mundo. O bagay na nabuo mula sa pananampalataya at hangarin ng maami. Ito ang susi para buksan ang mas malalim na kapangyarihan. At gisingin ang anyong mas malapit sa pinagmulan. Mas mataas ang grade. Mas malapit ang unlock na tunay na anyo at kapangyarihan. Sa original na anyo nila. Yung iba't ibang level ng Famous General. Iba't iba rin ba ang advancement card na kailangan? Magandang tanong. Malinaw na nakasulat dito ang grade ng Heroic Spirit at kaukulang paan. Common Spirit, mahina ang pundasyon. Di kayang tanggapin ang lakas ng Mark of the Great Path, kaya di uma-advance. Pero pwedeng palakasin ng Common Advancement Card. Pataasin ang Basic Combat Ability. Uncommon Spirit, may potential na. Kailangan ng Rare Advancement Card o mas mataas. Pagalawin ang potential at mag-advance. Magpakita ng mas malakas na anyo. Rare Spirit, malalim ang pundasyon. Kailangan ng rare o mas mataas na Epic Advancement Card. Hindi kayang pasiglahin ang tunay nitong kapangyarihan. Ito ay isang Ultimate Spirit. Isa na itong pinakamahusay sa mga Heroic Spirit, may malaking potential. Tanging ang Epic o ang pinakamataas na Legendary Advancement Card ang makakatulong upang mabuwag ang mga hadlang. Upang magising ang nakatagong kapangyarihan o maibalik ang rurok. Ang Divine Spirit, ang pinakamataas na antas. Ang kapangyarihan nito ay halos katulad ng Tao. Ang anyo nito ay sumasang-ayon sa prinsipyo. Ang mga karaniwang susi ay hindi kayang maabot ang esensya nito. Tanging ang Legendary Advancement Card na naglalaman ng pinakamalalim na batas o malawak na wish power. Ang maaring maging panimula upang pansamantalang gisingin ang isang bahagi ng tunay nitong anyo. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Ang legendary card ay bahagya lamang makakagising ng isang bahagi. Kaya pala ang aking Xiaodun. Kailangan ng rare card para umusad. Ang card na ito ay angkop. Tungkol sa paraan ng pagkuha ng advancement card. Ang Dao Mark ay nakakalat sa mga node kung saan nagtitipon ang enerhiya ng mundo. Maaari ring lumitaw bilang handog ng kalikasan. Pagkatapos mapuksa ang sakuna o mapangalagaan ang buhay. Sa madaling salita, sa mga espesyal na Li-line energy point, sinaunang labi, at mga pagtatanggol tulad ng pagpapalayas na malaking banta ngayon, ay may posibilidad na makakuha ng advancement card.
Mas mataas ang antas ng card. Mas bihira at mahirap ang pagkakataon at pagsubok na kailangan. Ikatlong bahagi, ang pinakamahalagang nilalaman. Ang katotohanan na mundong ito, at ang huling kalaban na haharapin ninyo. Ang pagtakbo ng Heavenly Dao ay may sariling prinsipyo, ang sansinukob ay may sariling kaayusan. Ngunit may isang uri ng kadiliman na walang pangalan. Mula sa mga bitak sa void, sa labas ng mundo, ang pumapasok at gumugulo sa balanse ng maaming mundo. Ang madilim na enerhiyang ito ay nagpapaliko sa isip ng mga nilalang. Nagluluwal ng iba-ibang masasamang nilalang at halimaw. Maaari ring guluhin ang mga anino sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, na nagdudulot ng paglitaw ng mga anino ng mga heroic spirit na hindi dapat narito ngayon. Sa mundong ito, ang mga strange beasts na nakikita ninyo ay kamihang mga katutubong hayop na nabago ng dark energy o mga halimaw na direktang nabuo mula sa dark energy. Ang pandaigdigang summoning tide ay talagang reaksyon ng mundong ito sa panganib, na nagpapalabas ng mga anino ng mga heroic spirit na puno ng kabutihan at kapangyarihan mula sa kasaysayan. Kami upang tumulong. Ang alon ng kadiliman ay kumikilos, ang mga bitak sa kalawakan ay lumalaki. Ang kanilang mga tagapanguna ay dumating na nagkakalat ng takot at kaguluhan. At kumakain sa mga pundasyon ng tunay na mundo. Kapag ang tunay na Panginoon ng kadiliman ay dumating, ang mundo ay maaring gumuho. At ang lahat ay mawawala sa kawalan. Kayong mga summoner, at ang mga heroic spirit na tumugon sa tawa, ang mga tagapagtanggol na pinili ng mundong ito, at ang mga talim na magpuputol sa kadiliman. Ang pagbabago sa kagubatang ito, galit ng Panginoon ng Misty Forest, posibleng senyales lang ng paglala ng pagtagas ng dark energy, o kaya'y maliit na mga kuko lang nila. Lolo Kong, yung maliit na sula sa ilalim, di mo pa nababasa. Pero ang daan ng kalikasan ay laging may natitirang pag-asa. Ang pagbabago ay madalas nagsisimula sa maliliit na bagay. Ang pag-asa ay laging nabubuo sa puso ng tao, nagtitipon ng mga munting ningas, na maaring maging malaking apoy, nagbubuklod ng sama-samang hangarin. Baka kayang punan ang mga bitak ng langit. Pagtipunin ang mga ningas, pag-isahin ang hangarin, ibig sabihin. Hindi walang pag-asa. Ang susi ay pagkaisahin lahat ng pwedeng pagkakaisahan, magpalakas ng sama-sama. Para mahuli ang natitirang pag-asa. Maganda ang sinabi, alam mong mahirap pero patuloy pa ring lumalaban. Ito ang dapat nating daanan, lahat ng nasa lugar na ito. Manatili sa pwesto, lahat dito, kasama ang batong yan, itinalaga ng pinakamataas na likin. Lolo Kong, ikaw ba talaga si Kung Fuzi sa mga libro? Kaibigan, Lolo, ano ang ibig sabihin ng 30 na katayo? Kailangan 30 tao ang kalaban bago ako tumayo. Paano yung magulang ay narito? Huwag lumayo. Nasa akin ang magulang mo, di ka makakalayo. Nakakatakot naman. Huwag mong sabihin yan, Lolo. Lolo, hindi magandang manakot ng bata. Ako ang Senior Special Envoy ng Eastern Border ng Summoner Association. Kinwe. Ayon sa Article 17 ng Emergency Handling Regulations for Abnormal Summoning Incidents, kukunin ko ang buong kontrol dito, pakisuyong makipagtulungan, magsisimula ang pag-scan. I-lock ang enerhiya. Opo. Lolo Kong, ano to? Huwag mag-alala, hintayin muna natin. Hindi magtatagal ang anyo ko ngayon, kailangan kong tipirin ang lakas. Kalagayan ng mga nasugatan. Ulat, Envoy. 6 na test takers ay may iba-ibang antas ng sugat. Pero, sa ngayon ay maayos na, walang panganib sa buhay. Sanhi ng insidente. Posibleng pagluwag ng sinaunang selyo sa loob ng test area, na nagdulot ng abnormal na pagising at pagkalito ng Lord level monster na Panginoon ng Misty Forest. Detalyadong proseso ng labanan at paglilinis sa monster. Kailangan pang tanungin ng husto. Tara na, bumalik muna tayo sa base. Kanina sa gubat. Yung sinabi mo, narinig ko. Yung sinabi mong gusto mo ako. Noon, akala ko mamamatay na tayo. Kaya totoo ba yun o huling salita?
Totoo yon, kahit 100 ulitin, sasabihin ko pa rin. Gago, dapat sa ligtas na lugar mo sinabi. Pagbalik natin mula sa headquarters ng association, sasabihin mo ulit ng maayos. Kapitan, binabati kita. Ngunit, Linger G, kanina'y pulang-pula ang iyong mga tainga. Mag-focus tayo sa paglalakbay. Mag-aral na Wang Xiaosa. Pakiilarawan ang iyong sarili at iyong summoning spirit. Lalo na ang mga partikular na kilos sa pangyayaring ito. Ang proseso ng pagbabago ng spirit general na ito. At ang pagkakatuklas sa batong tabletang iyon. Habang kinukuha ang aming pangunahing misyon ng Fog Core, nasaguan namin ang pagkakisangin na napaligiran ng mga Fog Stealth Leopard. Pinili namin tumulong. Sa pag-alis namin ng magkasama, hinabol kami ng Fog Hidden Lord. Natalo kami at nasugatan ng malubha. Sa oras ng panganib, ibinigay ni mag-aaral na Zhangmin ang isang pamanang card na hindi alam ang gamit. Ginamit ko ito sa aking summoning spirit na si Kong Qiu. Pagkatapos, nagbago ang anyo ni Kong Qiu bilang Spirit General. Natalo ang Fog Hidden Lord. Nang mawala ang Lord, naiwan ang bihirang advancement card at ang batong tabletang ito. Tungkol sa nalaman ng batong tableta, inasa at pinaliwanag ito Spirit General Kong Qiu. Kaya hindi ko ang mga paraan sa pag-advance ng Spirit General at ilang impormasyon tungkol sa background ng mundo. Nasaan na ngayon ang pamanang card na iyon? Narito, emissary. Ganito na ang nangyari pagkatapos gamitin. Ito'y nakuha ng lolo ko mula sa kalaliman ng sinaunang battlefield ruins sa kanlurang paanan ng kulon. Hindi kailanman nalaman ang gamit. Kanina lang sa emergency ibinigay. Kanlurang paanan ng Kunlun, sinaunang sibilisasyong ruins na may kodigo Jackie. Gurong Kong, maaari mo bang sabihin ang tagal at kalagayan ng iyong advanced na anyo? Kung wala ang kasunod na suporta ng kapangyarihan o isang espesyal na pagkakataon. Mga 1 oras mula ngayon, babalik ako sa dati kong limitadong anyo. Bukod sa mga patakaran sa pag-advance ng Spirit General, ang nilalaman ng tableta. Tungkol sa background ng mundo. Ano ang partikular na tinutukoy nito? Binanggit ng batong tableta na mayroong isang walang pangalang dilim mula sa labas ng mundo na unti-unting kumakain sa ating mundo. Ang mga abnormal na hayop at ilang mga abnormal na pagtawag ay may kaugnayan dito. Ang summoning kahit ay isang depensang mekanismo ng mundo mismo. Kami, mga summoner at mga espiritu. Ang mga tagapagtanggol laban sa paglusob na ito. Ligtas na transfer ang batong tableta sa punong tanggapan sa Instituto ng Pananaliksik. Naintindihan. Mag-aral na Wang Xiaosa at ang iyong summoning spirit na si Kong Qiu. Sira, sumama kayo sa akin sa punong tanggapan ng asosasyon. Emissary, gusto ko rin pumunta sa punong tanggapan. Mag-aral na Zhangming. Itatala ng asosasyon ang iyong kontribusyon, ngunit sa kasalukuyang yugto, kailangan mo ng pahinga, pagtatasa, at pag-angkop sa bagong lakas. May mga gawain at ayos na angkop sa'yo. Sugo, kami ang kasama ni Wang Xiaosa. Kami. Zaulinger Lihauran. May tala rin ang asosasyon sa inyo. Magkakaroon kayo ng hiwalay, mas banayad na tanungan. Si Wang Xiaosa at ang kanyang espiritu. Ang pangunahing tututukan. Ito ay utos at para rin sa inyong proteksyon. Wang Xiaosa. Alam kong biglaan ito, ngunit maniwala ka. Ang layunin ng asosasyon ay protektahan ang mundo, kasama kayo. Ang impormasyong natagpuan ninyo ngayon ay mas mahalaga at mas delikado kaysa sa inakala. Mas mabuting proteksyon ang may bibigay ng punong tanggapan. At masasagot nito ang inyong mga katanungan. Tingnan niyo, Mang Jiang. Mas mabuti ang sasakyan kaysa maglakad. May tsaa ba? Nauhaw ako. Bahala kayo, kaibigan. Makikisama kami. Linger, sandali. Linger. Hintayin mo ako. Siyempre, hindi mo pa nagagawa ang pangako mo sa akin. Subukan mo hindi bumalik. Sigurado, alagaan mo ang sarili mo, pati sinahawran. Huwag kang mapamakak. Hintayin mo ako makinig sa akin. Maingay ka. Sige na, huwag kang mag-abala. Ingat, Per. Tara na tayo. Linger, hintayin mo ako ngayon. Hindi na kita pahihirapan. Makakarating na tayo sa silangang istasyon, 3 sa 20 minuto. Pagdating sa punong tanggapan. Sugo, may mabilis na bagay na papalapit sa radar. Abnormal ang enerhiya. Hayop na lumilipad. Iwasan. Buksan ang enerhiyang kalasag. Nakabukas na. Ngunit ang bilis nila. Hindi. Hindi kakayanin ng kalasag ang ikalawang salpok. Nasira ang makina. Nawalan ng lakas. Maghanda sa pagbagsak. Hawakan mo ako, tatalon tayo. Liang Yu.
Tara, gumalaw-galaw tayo. Ang mga ibon, hindi tayo hinabol. Ang layunin nila ay pabagsakin ang sasakyang panghimpapawid, hindi ang tao. Ngunit mas delikado ito, ibig sabihin may organisasyon sila. Pinapamunuan ng isang bagay. May kakaiba sa lupa rito. Tumataas ang maruming hangin, pinipigilan ang malinis. Hindi lang yung sa himpapawid, pati yung mga nasa lupa ay hindi rin mapagkakatiwalaan. May mga bakas ng paa, bago, at marami sila. Bakas ng bota ng militar, at bakas na magaan na mekanikal na paa. Tropa ng tagamanman ng asosasyon. Sa silangan, may pansamantalang kampo dapat. Doon muna tayo magkita-kita, tapos mag-isip tayo ng paraan para makipag-ugnayan sa istasyon. Ingat. Wang Xiaosa. Linger, kayo pala. Anong ginagawa niyo rito? 3 araw na ang nakalipas, nakadetect ang asosasyon ng abnormal na energy fluctuations sa lugar ng Kanglong Valley. Kaya pinadala kami ng 7th Recon Squad para magsagawa ng paunang pagsisiyasat. Ang balikat mo. Kapitan, ano ba hahaha? Wang Qiaosa. Naku. Classmate Zaulinger. Gusto mo ba akong patayin, asawa ko? Hahaha. Classmate Zhangming, Subukan mong ulitin. Ginamit ni Zhangming yung rare card na binigay mo dati, na advance na si Xiahao dun. Pinasigla rin ang mga summon spirits namin ni Linger pagkatapos ng espesyal na pagsasanay. Ano sa palagay mo? May mount na ako ngayon. Enboydado. Anong nakita ninyo rito? ang pinagmumulan ng enerhiya ay nasa loob ng bundok. Na-detect namin ang isang malaking guwang na estruktura sa dakong loob. May mga bakas ng pag-ukit ng tao at sinaunang mga runes sa mga dingding ng bato. Paunang hatol, ito ay pasukan sa isang hindi pa naitalang sinaunang labi. Ito ang pasukan sa altar ng bundok ng sinaunang kaharian ng Shu, kung saan sila nag-alay sa kalangitan at lupa. Ang mga rune ay may kahulugan ng pagsupil. May humihinga sa loob, hindi buhay, isang formation. Mga labi. Abnormal na enerhiya, mga lumilipad na halimaw na kinokontrol. Lahat ng ito, hindi ito aksidente. Mabubuksan ba ang pasukan? Na-decode na ni Goshob na ang panlabas na istruktura ng selyo. Sa loob ng isang oras, ligtas na itong mabubuksan. Pero, ipinapakita ng mga liiling ng enerhiya na may mataas na aktibong reaksyon ng buhay sa loob. Maaaring hindi patay na bagay. Ano man yan, marami tayo, hindi tayo matatakot. Tamang-tama para masanay ang tiyahawdun ko. Dahil nandito na tayo, hindi natin ito pwedeng pabayaan. Ang labing ito ay maaaring direktang may kinalaman sa mga kamakailang kaguluhan ng madilim na enerhiya. Lahat, magpahinga ng isang oras. Pagkatapos, papasok tayo sa labi. Pansamantalang pinagsama ang squad ni Wang Qiaosa at ang Recon Squad. Si Zhao-Linger ang magiging tagapag-analisa ng taktika. Zhangming, nasa harapan. Lihaoran, suporta. Ako ang magkokomando. Tandaan, ang pangunahing layunin natin ay mangolekta ng impormasyon, hindi makipaglaban. Kung may hindi kayang laban ng panganib, umatras agad. Naiintindihan. Masyado kang malapit, baka may mekanismo at hindi ka makakareact. Ikaw ang mag-focus sa daan, ako ang magbabantay sa likod mo. Ngayon, hindi na kita pababayaan na mag-isa sa panganib. Mag-focus sa misyon. Linger, stable ang energy reading. Pero may periodic fluctuation, parang paghinga ng malaking device. Paghinga. Ang lugar na to, parang buhay, hindi patay. Ito ay senyales ng paggana ng formation. Parang may pinipigil itong bagay. Ang pinipigil ay malapit ng gumising. Kakaiba ang daloy ng spiritual energy dito. Sabi ni Huatuo, may nakakabagabag na presensya. Linger, iskan ang estruktura. May pressure sensor ang mga floor tiles. Ang 8 estatwa ay konektado sa central HII. Isang maling hakbang, baka matrigger ang mekanismo at atake. Mekanismo na naman, pwede pa maglaban na lang tayo ng diretso.
Ayon sa ancient Shu ritual system, mula sa Tai Chi ay nagmula ang Liang Yi. Mula sa Liang Yi ay nagmula ang Sichang. Mula sa Sichang ay nagmula ang Bagua. Ang 8 estatwang ito ay kumakatawan sa mga direksyon ng Bagua. Kailangan nating i-activate ang mga estatwa ayon sa tamang hexagram sequence. Qian, Dui, Li, John, Kan, Jen, Kun. Ito ang sequence ng King Wen's later Heaven Bagua. Tiningnan na ni Gongshob na ang hexagram ng bawat estatwa. Pero, baka kailangan ng specific na tao para ma-trigger ang sequence. Envoy Qin, ako na. Baka madama ng summon spirit ko. Ang tamang energy. Ingat. May bitak sa base ng Qian estatwa, baka hindi stable. Simulan natin sa Dui. Sige, susunod ako sa'yo. Mag-ingat ka. Dui ay kumakatawan sa lawa. Qian ay kumakatawan sa langit. Li ay kumakatawan sa apoy. Ang galing mo, Chiaosa. Marunong ka pang manghula? Ang presensya ni na Master Kong at Master Jiang ang gumagabay sa akin. Magaling, nakakagamit na ang bata ng aming munting kapangyarihan. Mas mabigat ang singaw sa baba, baka may isda. Ang mga mural na ito, hindi ritual ang inilalarawan kundi digmaan. Tingnan mo dito, ang anino sa likod ng saserdote. Parang pamilyar, pero hindi maganda ang pagkakadrawing. Kulang ang isang parte ng star chart sa pinto. Dapat kay Hall yan. Pero wala tayong nakitang bagay na ganyan ang hugis sa labas. Hindi ito bubukas ng susi, kailangan punan ng star power. Ang tuktok ng sepre, parang may kulang. Dapat may nakakabit na polyhedral crystal sa tuktok ng septre. Tugma ito sa hugis na nawawala sa pinto. Saan na yung kristal? Hindi naman siguro tayo magmimina ng bago? May papalapit na bagay. Handa sa labanan. Ang mga manika ay naapektuhan ng madilim na enerhiya. Sundin ang utos. Xiahaodun, mga mangangabayo ng tigre at leopardo. Sirain ang pormasyon. Xiahaodun, mga mangangabayo ng tigre at leopardo. Sirain ang pormasyon. Gongshob na, tukuyin ang kahinaan. Manika ng laban 1 at 2, pigilan ang kaliwang pakpak. Formasyon ng puting sibat, matatag. Huatuo, 5 hayop na ehesisyo, pandagundong ng oso. Lolo Kong, nasaan ang kanilang core? Ang tansong salamin sa pagitan ng mga kilay, walang laman sa likod ng lawang ito. Susi ng mapa ng bituin. Magwawala na ito. Liang Yu, harangin mo. Kukunin ko ang susi. Xiaosa, mag-ingat. Nahuli ko na. May utang ka sa akin ng kaliwanag. Sige, babayaran ko kung makakalabas tayo ng buhay. Lahat pumasok sa pinto. Ligtas na tayo. Hindi, ang energy reading dito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa labas. Naroon ang batong tablet. Ito ang pangunahing tablet ng pagmamasid sa kalawakan ng Zhao. Ang nakita sa kagubatan ay proheksyon lamang ng mga anak na tablet nito. Ang nakasulat dito, dapat ay pinagmulan ng madilim na alon at paraan ng pagsiselyo. May natutulog sa ilalim, magigising na. Kailangan nating i-trace ang nilalaman ng tablet, tapos umalis agad. Linger, kaya bang i-record ni Gongshob na? Pero kailangan ng oras. Mga tao na naman, 1,000 taon ng pagpigil, tapos nadapa. Alam kong hindi ito magiging simple. Lahat, handa sa labanan. Naktigil natin ang mekanismo ng depensa ng labi. O masasabi nating, pinalaya natin ang nakaseselyo. Ako si Henel Wuan,
Limu, tagapagbantay ng lugar na ito, 1,000 taon. Ngayon, sa dugo ninyo, sisirain ang selyo. General Wu An Limu, naapektuhan na ng madilim na enerhiya hanggang sa puntong ito. Matandang Li, nakipaglaban ka buong buhay mo. Patay na, hindi ka pa rin mapalagay. Patayin. Pormasyon ng puting sibat, depensa. Siya Haudun, bunutin ang palaso at kainin ang mata. Leader, paglagay ng mga handang para maantala ang estatwa ng Jade. Hauran, handa sa paggamot. Envoy, ang mga nakakay sa'yo ay sa amin. Ako at ang dalawang lolo ang magbibigay ng suporta. Seg. Paglagay ng bitag. Mga tinik sa lupa. Mga panali sa hangin. Buksan ang 5 hayop na ehesisyo. Tibayan ninyo. General Wuan, noong nabubuhay ka, walang kapantay ang iyong katapatan at kabutihan pagkamatay mo. Paano ka magiging manika ng kadiliman? Katapatan, pagbabantay, 1,000 taon. Walang nagtatanong. Ang kadiliman ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Hindi ganyan ang paghahanap ng kalayaan, Laoli. Oras na para magising ka. Lakas ng bituin. Impossible. Nandito pa ang talaan ng mga Diyos. Paano kayo nangahas na maghimagsik? Ang talaan ng mga Diyos. Sa harap ng banal, sumuko na kayo. Matanda na ako. Hindi ko na kaya. Pakitang tao lang pala. Mamatay ka. Ngayon, sabay natin itong babagan. CJ, Liang Yu, bato ng langit, ganap na pagbubukas. Ang huling kawal ay hindi atras. kulang pa. Hindi sapat ang lakas ko para protektahan sila. Hahaha. Buwisit. Sa buong buhay ko, hindi pa ako naging bayani. Tia Osa, tandaan mo, may utang ka sa akin ng isang inuman. Tia Haudun. Paggalang sa guro, pa kay Lolo Jiang, ang huling kawal, ay tumatalima. General Wu An, Limu, noong nabubuhay pa, hindi natapos ang laban. Ngayon, gamit ang latigo ng Diyos na ito, ibibigay ko sa iyo ang tunay na pagpapahinga. Lao Kong, magtulungan tayo. Iyan din ang gusto ko. Salamat sa 2 banal sa pagtulong sa akin na makalaya. Ang batang ito ay puno ng katapangan. Napakaswerte ni Tia Haudun na magkaroon ng ganitong Panginoon. Sa dakong kalaliman ng guhong ito ay nakatago ang mapasa, kanlurang paanan ng kunlun na nagtatakda. Ang susunod na pagtaas ng kadiliman ay sa 1 taon. Dapat ninyong pigilan ito. Masakit ba? Hindi. Basta ligtas ka. Wang Xiaosa. Lanan. Kapag natapos na ang lahat ng ito, mag-uusap tayo ng maayos. CJ, Ang mga espiritu ng bayani ay bumalik sa langit.
ang kanilang kakanyahan ay ibinabalik. Ito ay dalisay na kaisipan ng daan na naipon sa 1,000 taon ng pagbabantay. Bawat isa sa inyo ay may natangga at dapat umasenso pa. Ang huling kawal ay tumanggap ng tunay na alin sa digmaan mula kay General Wuan. Ngayon, muling ibinubuhay ang kaluluwa ng kawal. Nararamdaman ko ito. Ito ang tunay na lakas ni Xiahou Dun. Bagong kakayahan. Tumawag ng 4 na general ng hukbong tigre at leopardo upang lumaban sa loob ng 10 minuto. Ang lakas ng bawat general ay katumbas ng rurok ng mabuting kalidad. Saklaw ng pagpapalakas ng moral. Ang atake ng lahat ay tataas ng 30%. Tatagal ng 3 minuto. At magdudulot ng epekto ng panginginig sa mga kaaway. Ang teknik na ito ay hindi na nangangailangan ng sakripisyo. Kapag ang kasamahan ay nasa panganib, si Xiahou Dun ay maaaring kusang maghiwalay ng bahagi ng kanyang kaluluwa ng kawal at itanim ito sa kanila. Pansamantalang makakamit ng target ang 80% ng lakas at kasanayan ni Xiahou Dun. Tatagal ng 5 minuto. Pagkatapos, mahihina si Xiahou Dun sa loob ng 24 oras. Mula sa ordinaryo, biglang naging pambihira. Lumampas sa isang malaking antas. Zhang Ming, ikaw na ngayon ang pangunahing manlalaro ng pangkat. Ang likha ng kalikasan sumusunod sa kalooban. Nakikita ko na. Ang tunay na katangian ng mga mekanismo. Gongshuban ang kaharian ng makinarya. Ilatag. Sa loob ng kaharian, tumataas ng 50% ang tibay ng mga mekanismong ginawa ko. At kayang kontrolin ang lahat ng unit ng sabay-sabay. Paglabas ng kaharian, maaaring permanenteng magdala ng 2 mandirigma. Bukod pa riyan, kaya ko na ngayong gumawa ng 1 beses na gamit na epikong mekanismo. Pero kailangan ng mahahalagang materyales at mahabang paghahanda. Mula sa manggagawa, naging estratehista. Magaling. Ang manggagamot ay nakakaunawa sa daan ng langit. Ang kingnang ay tumatawid sa buhay at kamatayan. Ang Wukinsi ay naging likas na. Di na kailangang sadyain. Nakakuha ng 3 bagong sining. Sa loob ng kaharian, patuloy na gumagaling ang mga sugat at espiritual na lakas ng lahat ng kakampi. At imun sa lason, paralisis, sumpa, at iba pang negatibong estado na mas mababa sa antas ng gitna. Sa halaga ng pagbawas ng 3 taon sa sariling buhay, maaaring buuin muli ang pisikal na katawan ng isang kasamahan sa loob ng 3 minuto pagkatapos nitong mamatay. Pero limitado sa 1 beses bawat labanan, at pagkatapos ko nito, ganap akong mawawalan ng lakas para lumaban. Maaaring maghanda ng katalasong ulap sa labanan, na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pagkasira sa mga kaaway. Maaaring ring mag-refine na pampasigla para sa labanan, na nagpapalakas ng 200% sa lakas ng isang kasamahan sa maikling panahon. Pero pagkatapos, mahihina ito sa loob ng 1 oras. Tagapamahala ng buhay. Ito ay isang estratehikong kakayahan. Lihauran, dapat mong tandaan. Huwag mong basta-basta gagamitin ang ipinagbabawal na sining. Ang mababang general ay nakamit ang daan ni Wu Anjon. Nais kong pangalagaan ang hangganan ng Huaxia magpakailanman. Liang Yu, ipakita mo sa mga nakababata kung ano ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng isang babaeng komandante. Lumawak ang saklaw ng depensang formasyon sa 30 metrong radius. Maaring ganap na mapigilan ang isang pag-atake sa antas ng Panginoon. Sa loob ng formasyon, tumaas ng 100% ang depensa ng lahat ng kakampi. Sa isang utos, papasok ang lahat sa estado ng laban hanggang kamatayan. Pinipigilan ang pakiramdam ng sakit. Nagsusunog ng espiritual na lakas at nababawasan ng kalahati ang paghihintay ng lahat ng kasanayan. Tatagal ng 3 minuto. Pagkatapos ng epekto, mahihina ang lahat. Sa halaga ng 80% ng espiritual na lakas, sa lahat ng kaaway sa loob ng 500 metro sa isang tuwid na linya, gumagawa ng nakasisirang pinsala, at sa mga gusali at mga hadlang, gumagawa ng 3 bises na pinsala. Espesyal na emisaryo, itinago mo pa pala ang iyong tunay na lakas. Ito ang daan ng katapatan at tapang ni Wu Anjon, na nagkaroon ng harmonya kay Liang Yu, at pansamantalang nagising ang mas malalim na kapangyarihan. Ang kalagayang ito ay hindi magtatagal. Ngunit sapat na para harapin ang karamihan ng mga krisis. Batang kaibigan, tumahimik at mag-focus. Ngayong araw, itatayo ko ang iyong pundasyon. Ako naman ay sasali sa saya.
Naiintindihan ko na. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Maraming salamat sa inyong dalawa, mga lolo. Huwag magpasalamat kay Kong Sheng at Jiang Sheng. Subukan natin. Sinig ng panitikan, suntok ng haoran. Batas ng kalangitan, daliri ng landas ng bituin. Ang tinantyang lakas ng pag-atake sa isang target ay lumampas na sa ordinaryong mahusay na general. Pagkatapos ngayon, ang pangkat ng alitap-tap ay opisyal ng mabubuo. Sa Hangming, ikaw ang pangunahing manlulupig. Sa Howlinger, ikaw ang taktikal na sentro. Lihaoran, ikaw ang haligi ng buhay. Wang Chiaosa, ikaw ang kaluluwa ng pangkat. Ang handog na ipinagpalit ni General Limu sa 1,000 taon ng pagbabantay. Hindi natin ito dapat sayangin. Makalipas ang 1 taon, ang madilim na alon sa kanlurang paanan ng kunlun. Tayo ang magiging unang hadlang. Ngayon, umalis na tayo. Narito na ang eroplano ng asosasyon. Ang susunod ay ang tunay na larangan ng digmaan. Espesyal na emisaryo. Ang espesyal na puwersang labanan ng ikatlong hukbo sa silangang hangganan ay sumusunod sa utos ng sumalubong. Ihatid kami pabalik sa base. At saka, ay deklara ang lugar na ito bilang klase A unang antas na bawal na lugar. Kung wala ang aking utos, walang sinuman ang papayagang pumasok. Ang pangmutya sa seremonya ng paggising, ang pawis sa palaruan. Ang pagbabahagi ng buhay at kamatayan sa kabubatan, ang mana at handog sa mga labi. Sa loob lamang ng ilang buwan mula sa kinukutyang pangkat ng mga walang kwenta. Naging alitap-tap na may pasan ng kinabukasan ng sangkatauhan. Zhang Ming Linger. Haoran Emisario Qin. At si Kong Sheng. Jiang Sheng. Mahirap ang landas na ito, ngunit sama-sama natin kakain ito hanggang wakas.